Ang mga tampok na balitang bibigyang linaw sa Newsline. Malacanang, bukas sa anti-EPAL bill ni Senator Miriam Defensor Santiago. Kauna-unahang Bible game show sa Pilipinas, patuloy sa pagbibigay saya at pagpapala. Shallow low pressure area, nakalabas na ng bansa. Magandang panahon, asahan na sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Magandang gabi. Ako po si Cheryl Hermosa para sa Newslight. Bukas daw ang Malacanang sa anti-EPAL bill na isinusulong ni Senador Miriam Defensor Santiago, ang Senate Bill No. 1967 o an act prohibiting public officers from claiming credit through signage announcing a public works project na mas kilala ngayon bilang anti-EPAL bill ay naglalayong pagbawalan ang mga politiko na maglagay ng kanilang mga pangalan o muka sa anumang proyekto na pinondohan ng gobyerno. Ayon sa panayam kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, bukas ang Malacanang sa panukalang batas na ito dahil ito rin daw ang polisiya ni Pangulong Noynoy Aquino. Binigyang diin ni Valte na sa simula pa lang, ayaw daw talaga ng Pangulo na ipalagay ang kanyang pangalan o litrato sa anumang billboards ng mga proyekto ng gobyerno. Samantala, ang nasabing anti-EPAL bill ay kasalukuyang pinagdedebatihan sa Senado. Sa nasabing panukala, pinapayagan lamang ang paglalagay ng pirma, pangalan o larawan ng local o national government agency na may hawak ng mga public-funded projects. Sa iba pang balita, nagpapatuloy ang paghahatid ng saya at pagpapala ng Pilipinas Pinagpala Ka, haleluya talaga. Ang first Bible game show sa buong kasaysayan ng bansa sa bago nitong venue sa Marikina City. Kaya naman mga kaibigan, panatilihin po ang pagtutok tuwing alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon sa Live TV 33 Kaibigan Mo. Narito po ang report ni Phoebe de la Cruz. Hindi lubos akalain ni Adelina Rodriguez na sa kanyang pagpunta sa studio ng Pilipinas Pinagpala Ka, haleluya talaga, ay siya na ang pangalawang mag-uuwi ng jackpot prize na 20,000 pesos. Sabi ko, Lord, alam ko na pagbalik ko may blessing akong madadala dahil alam ko na yung declaration ko mangyayari. Sabi mo nga sa Bible na kung anong binibigkas ng bibigay nangyayari. Kwento pa ni Nanay Adelina. Ang anak ko gustong magkaroon kami ng TV dahil talagang nakikipanood ng mga anak ko na kahit dalawa lang yung anak ko, talagang sabi ko, Lord, alam ko na bibigay mo yung pag-aaral ng mga anak ko dahil nga vendors lang asawa ko, pero yung wala kaming sariling puhunan, yung nakikitinda lang kami, wala kaming kariton. Kaya sabi ko, Lord, araw-araw ko nagka-flare na ibibigay niya. Si Nanay Karing naman, mas piniling ipagdiwang ang kanyang 75th birthday sa panonood ng live sa nasabing game show. Pero hindi niya inaasahang mapipili siya bilang studio contestant. Ang inisip ko, masaya rito. Nakakapagbigay ng kasayahan, kalakasan. Ngayon masaya ako, talagang masaya. Malakas ako at saka dito ko na naramdaman talaga na nagbigay sa akin ng kasayahan, kalakasan. Si Darlene Granado at ang kanyang mga kasamahan sumali at nakisaya rin sa nasabing game show. Na-excite ako kasi first time nga na nakasali ko sa ganitong palaro. Kasi ito, more in Bible. Kumbaga, matututo tayo lahat and then may makukuha tayong aral. Ilan lamang sila sa mga nabiyayaan na ng kauna-unahang Bible game show sa kasaysayan ng bansa. Ang Pilipinas, Pinagpala Ka, haleluya talaga! Samantala, naniniwala ang host nito na si Pastor Jess Suganog na marami pang papasayahin at bibigyan ng pagpapala ang noontime game show na ito. Napakasaya at napakaganda ang ginawa ng Panginoon sa programa ito na kanyang inumpisahan dito sa bansang Pilipinas. Marami po mga tao ang nabago ang buhay, pati na rin sa mga bata na mahilig magmura. Ngayon, hindi na sila nagmumura, kundi sila ngayon ay naghahaleluya na. 2 buwan na nga nating kasalo ang programang ito sa ating pananghalian.
Kaya naman hindi na mabilang ang mga televiewers at studio contestants na nabibiyayaan dahil sa programang ito. Kaya talaga namang Pilipinas, pinagpala ka, hallelujah talaga! Ako si Phoebe De La Cruz para sa Newslight. Tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang Shallow Low Pressure Area o SLPA, na nagdulot ng malawakang pag-ulan nitong nagdaang mga araw. As of 8 a.m. huli itong namataan sa layong 480 kilometers sa kanluran, timog kanluran ng Basco, Batanes. Bagamat nakalabas na ng bansa, direkta pa ring maapektuhan ng nasabing namumuong sama ng panahon ang Batanes at Calayan Group of Islands. Kaya naman patuloy ang babala ng pag-asa sa mga nasabing lugar na maaaring makaranas ng malakas na pag-ulan na magdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, makakaranas naman ang nalalabing bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila ng madalas na maulap na may kalat-kalat na pag-ulan. Pero ayon sa pag-asa, asahan daw nagaganda na ang panahon sa buong bansa bukas. Mga kaibigan, 48 araw na lang po at Pasko na. Sumayin niyo mahalagang balitang dapat ninyong malaman. Mula sa Zoe News Center, ako si Cheryl Hermosa. Magandang gabi.